Mga karos, good morning po. Ayan, good morning, kamusta? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Bali, another day, another house improvement po para sa mga ongoing project. Ayan mga karos, for today's video, bali, project update pa rin tayo dito sa newly project subdivision dito sa 13 Martires, Hugo Perez. At saka mga karos, magbabayad po tayo ng mga materyales na dumating para po dito sa mga long span roof, at saka dito sa mga senepa, at saka dito sa yung gutter dito sa project natin sa newly. Kaya ito, samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Bali ito mga karos, good morning sa mga client owner natin. At saka good morning sa mga kasama natin dito sa renovation. And good morning po. Maganda yung weather ngayon. Tapos balita ko kahapon, madaling araw umulan po. Yan, safe naman po yung mga materialis natin. Ito nga po pala, yan na kinausap ko po yung ano natin dito, yung stay in na ipasok po nila yung mga piping board. So pinasok naman po nila yan. Ito kasi pinturado na. Tapos ibinalik na lang uli nung umaga. Ayan, bali ito yung lagay ng weather. Dito sobrang init kapag ganitong oras. Yung alas 8 hanggang alas 12. Nagiging makulimlim or malilim na lang kapag dating ng hapon. Ayan, update tayo sa mga assignment natin ngayon. Okay, dito muna sa roofing framing. Meron silang isang kasama dito na nagle-labor siya, laborer siya natin. Yan, laborer natin siya pag hindi pa kailangan ng mga paintworks. Ngayon pagkakailangan niya, nagiging na syempre siya. Yung skill niya, nagagamit na bilang pintor. So ayun yun nandun sa taas. Syempre magkaiba yung rate ng laborer at saka ng pintor. So pag pintor, skilled worker, isa na yan, medyo mas mataas na. So idea sa mga laborer natin is 650 to 700 yung conforme. Kasi yung mga kinukuha natin na laborer, hindi lang po sila helper lang. Gusto natin may konting skill din sila para hindi sila nauubusan ng trabaho. Yun ang maganda ngayon. Pagka kukuha tayo ng manggagawa, hindi lang nasa isang category lang yung trabaho niya o yung skill niya. So meron tayong mason na marunong din mag-install ng tiles. Meron tayong mga overall or yung all around. Yan, may mga ganyan. So dalawa po yung nagpipintura ng roofing framing natin dito. So ayun, nandun yung isa at saka to. Ang pinipintura nila rito yung tinatawag na epoxy primer. Yan, kapag bumili kayo ng epoxy primer, may catalyst yun. Samahan nyo na rin ng lacquer thinner. Yan, para hindi po masyadong malagkit pag pinahid. Kasi pag masyadong malagkit, apektado din yung roller na ginagamit natin. Yan, magpapalit tayo kasi masisira siya. So kailangan katamtaman lang yung labnaw niya. Yan, para makuha natin yung consistency bago natin ipahid. Yan, isa yan sa mga ginagawa. Ngayon may pangkulay na tayo niyan. Ang pangkulay natin dyan is yung QDE black. Tapos dito meron tayong naiwan na portion ng pader dito na which is nasa asintada pa lang siya, wala pa siyang palitada. Yan, pinauuna muna natin yung kalahati pataas. Yan, papauna muna natin yan, yung kalahati pataas, para pag naglagay tayo ng roofing framing dito. Yan, pag naglagay tayo ng roofing framing, at least may palitada na siya. Yan, kapag kay sinandal po yung mga tubular, may palitada na. Yan, nakakarinig pa rin po kayo ng demolition. Hanggang ngayon meron pa rin. Medyo matibay yung mga pader dito. Hindi natin kayang madaliin. Yan, yung pinakasintadahan naman natin dito sa dating bintana. Ito nga po pala yun na inilipat dito sa may left side corner. Yan, paanahan na rin po natin yan. Papapalitadahan natin. Tapos ito, itutuloy yung asintada. Ayan, makikita nyo parang bahagyan na butasan yung pinasintadahan natin dito. Kasi yung niche natin, dito na mapupunta yan pa L-type. Yan, papunta rin. Dito kasi D4 na lublocks na lang ginamit natin. Automatic yun na babaklasin lahat to. Tapos yung mag-i-install ng tiles dito, dadagdagan niya na lang po yung mga bakal dito. Yan, medyo maliit na lang po kasi yung niche na magagawa natin dito. Ito medyo makapal po yung plastering natin dito sa likod at saka yung ginamit na CHB malaki. Kaya ito hindi magkakaroon ng damage. So ito lang talaga. Kung mag-ano tayo rito, D5 o D6 na lublocks pa, liliit na ng bahagya itong TNB. So kaya ito, kaya maano po siya, mabubutas siya.
Common yan, nakikita nyo sa ginagawa namin sa mga TNB sa Lumina. Yan, parang ganyan lang yung diskarte. So ano pa yung mga matatanggal dito? Ito. Yan, madedemolish yan pati ito. Ang prepared na pinto dito maganda, aluminum. Yan, para pang matagalan na. Tapos ito matatanggal po to. Yan. Kung sakaling matatapos po yung installation ng roofing renovation, yan, magsisiling framing na kami dito. Tapos nandun na yung mga electrical line. Idadagdag na natin. Pero sa ngayon, tapusin lang natin to. Sige dun, pwede na. Si Adonis magpuputol. Yung bubong nandun na sa taas. So ang gagawin natin ngayon is iwanan ko lang po muna sila. Pupunta tayo sa CMT Metal Roofing para magbayad po ng mga materyales na mga dumating dito. Ang dumating dito 8 pirasong long span roof na ganyang kahaba, nasa 9 meters. Tapos may dumating din na Pasha Cenepa 8, pero para lang po dito yon, yung para rito sa harapan wala pa. Tapos meron din dumating na inside gutter, ayun nakakabit na nandun sa dulo. So yun yung mga babayaran natin ngayon. Isa pa sa mga ipagagawa natin sa kanila araw-araw, magpapapondo tayo ng bistay na buhangin na gagamitin natin sa installation ng tiles sa floor areas. Ayan, na-extension na pala yung mga poste rito, pati yun dun halos tapos na yan. Kuya, kasama yung ibabaw, kuya. Bernard, ibabaw kasama. Sige pa. Ayan na. Kakabanggit ko lang, maganda yung weather. Tingnan nyo. Malakas kami sa tubig dito. Mainit kasi talaga pag umaga hanggang patanghali. Kaya mababawas-bawasan na yan kapag nalagyan na namin ng bubong. Kaya makakapagtrabaho na yung mga rito, tao. Dito na tayo. Haba niya na. Okay na tayo rito. Bali nakabayad na tayo. Nagpadagdag pala ako ng tech screw na 2 media. Ito po. So, ito po yan, 2 media. Yung maganda rito sa na to, sa UK Master, hindi po basta-basta nasisira yung parang washer niya rito na goma. So ito yung dahilan kung bakit hindi pinapasok ng tubig yung yung bubong. Syempre literal na pinubutasan natin yung bubong para ma-conceal natin to. Ngayon dapat matibay po yung ganito niya. Yan yung washer. So, sa isang box ang laman nito 300 pieces. Tingnan natin kung magkasya na. Kasi ito nga po pala yung mga binayaran natin. Bali yung sa 5 pieces na gutter, ito po yung kinabit namin, medyo malaki po yun. Kinabit namin sa back extension. Tapos yung dumating na 8 pieces na long span and 8 pieces na Cenepa. So ito po yun. Yung makakapal na po to. Yung makakapal na, pang matagalan na. Siya nga pala mga karaos, nandito na tayo sa Anyana Bel Air West Project. Tapos ito nga pala, naikabit na nga pala yung camera. Nung nandun ako sa may paradahan kanina, dumiretso ako dun sa may +1, dun sa may 13. Naalala nyo, sila rin yung nagkabit nung camera natin dun sa may rear. Tapos nagpalagay tayo ng nun, kalimutan ko tawag dun, LED. Yun dito sa may dashboard. Nakain po muna tayo mga karaos. Ayun na, baga tayo kumain, medyo marami tayong gagawin may camera na to. Ayos na. Nagbibigay tayo ng update dito sa project sa Anyana. Ubusin ko lang to. Tara. Okay, nag-install po sila ng tiles dito. Ito kuya, pwede na itong apakan to? Pwede na to? Ay, kahapon pa.
Ayan, ito na pala yung covered na installation ng tiles dito sa sa second floor. Kung mapapansin nyo lang, medyo naglagay kami ng tile adhesive dun sa Redifix. Ayan, yan, para mas maganda, mas makapit. Yan na yung bagong ginagawa namin. Lalo na kapag porcelain yung tiles, para mas makapit po siya. Tapos dito, yung mga karagdagan na outlet na pinalalagay ni client owner, madadagdagan naman po natin. Yan, medyo manipis lang po kasi ito, kaya hindi na po tayo dito naglagay sa sa flooring. Hindi na tayo rito nagpagapan ng wiring. So ayan, may mga karagdagan dyan. Nagre-request si client owner na magdagdag ng saksakan dito. Yan, meron naman na dyan. Dadagdagan na lang natin. Madaling dagdagan yan kasi itong pader na nakikita natin dito, gawa po yan sa sa pies and boards. Yan, hindi po siya yung concrete wall. Yan, bukas sa nakikita ko yan, meron na rin yan. Tapos ito yan, pinakayod na natin to para kumapit ng husto rito yung tiles. So dati po siyang may kulay, dati may pintura. Tapos yung mga papasok rito sa TNB, yan dito, binabakante po namin yan. Hindi pa po namin nilalagay kasi ito, tatanggalin po itong mga to. Hinuhuli na lang po namin. Marami ka pa niyan, kuya? Ito na lang ako. Yan na lang. Kakasya kaya ngayong araw yan? Kasi yan, boss. Sige. Bibili na ako sa labas. Abot ko na lang sa inyo bukas. Bago pumasok to siya. Kay Richard. Day off ka nga pala bukas na, kuya. Sama ako sa baka mahirap. May kasama naman siya. Meron siya kasama rito. Baka mahirap yung PCX niya dun eh. Sige. Kakaroon ka kagad ng motor niyan. Gusto kasi niya, sumama ako eh. Malay mo, ibigay na sa'yo. Yan. Wala naman siyang pag-iwanan. Ay, paggamit na sa'yo. PCX? PCX. Laki yun Yung gamit na yun eh. Oo. Mga 2 taon. 2 taon na Malay mo, may awa ang Diyos kaya. Oo. Yan, may mga gagamitin naman sila materialis dito. Yan po. Tapos, yung installer natin ng tiles, wala siyang ibang gagawin kundi mag-install lang po muna ng tiles dito. Nandito tayo sa Lumina P6. Yan na. Alauna, after break time. Yan na, nananghalian naman ako sa sa Anyana kanina. Yan ang baka hindi ko mapuntahan ngayon sa update natin is yung project natin sa garden. Yan na, sinisikap naman natin sinisikap naman po natin na makapagbigay po ng update sa mga nagiging project natin. So yun nga lang, hindi ko kayang lahatin din. So lalo na rito sa Phase 6, kailangan magbigay din po talaga tayo ng update dito dahil lagi rin nanonood yung client owner natin dito. Yan yung mga lupa. Nakasako yung iba panambak. I-schedule na rin natin to sa hakot panambak para mabawas-bawasan yung kalat dito. Maswerte lang kami dahil wala pa nakatira rito. Kaya kahit pa paano nagagamit namin yung area. Gravel bedding. Yan dito, bali ang orientation nito, nandito yung refrigerator, nandito yung kitchen sink, tapos nandito po yung yung pinakalutuan. Yan ang orientation yan. So naglagay na tayo ng pinaka downspout galing po rito sa slab. So bababa na po yan dito. Bukod tangi po yung niya, yung linya. So yung linya na yan, gagawa tayo ng linya palabas na bukod tangi sa kanya lang. Tapos yung sa drain line nitong kitchen sink, ayan. Unti lang naman yung mga makikita rito, hindi naman ganun kadami yung mga makikita ang rito, water line. Tapos meron na akong paunang binili nito kasama na din sa delivery, kasama na yun sa PPR pipes, ayan, kasama na po yun. Bubuhos ng graba. Yan. Kaya Ben, yung lason huwag mo kakalimutan.
Bago magbuhos siguro kahit mga 1 hour or 30 minutes. Yan. Yung ibang materyales ito. Yan, nandito po. Ito yung gagamitin natin. Yan, medyo marami to kasi syempre yung sa labas pa. Yan na. Tapos yung linya muna nito ay hanggang dito na muna. Ngayon kapag nakapag-renovate naman kami dyan sa harapan, idudugtong na lang. Yung catch basin nito, yan, i-ano po namin dito. Ilalapit namin sa gate para mas maganda. 12 na ikabit, lagay ko doon, boss. Sige ha, sige. 60 by 60 lang pwede na. Dito sa loob. 60 by 60. Pero tingnan mo kung kayang 50 by 50, mas maganda. Agiging apat kasi siya pag 50 by 50. Oo, yan. Mas maganda yon. Mas maganda. Apat. Yan. Tapos yung linya naman ng... Kuya boy, linya ng tubig. Ito yung bukod, no? Hiwalay. Hiwalay po siya, kaya pinaghiwalay ka. Nakapasok na sa poste o hindi na? Hindi ho, dito lang. Dito lang, dito. Gilid niya lang ho. Kasi pag nasa poste, kitang-kita rito sa labas. Yan, para nakatago. Yan, pinahiwalay ko yung abang na linya ng tubig sa slab. Nakahiwalay po siya. Tapos ito, yung sa... Yan, magkakasama na yan, paloob ng bahay. Para sa kusina. Papahakot ko yung Papahakot ko yung panambak. Para luminis-linis. Okay. Nagagamit pa namin yung space. Buti na lang at wala pa nakatira. Okay na tayo rito. Ang susunod natin na pupuntahan yung project natin sa Phase 5. Bali mga karos, hindi ako makakapagbigay ng update ngayon sa Phase 5 project. Yan mabilis yung tropa ron. Natapos na yung pintura ng trusses. Naglalagay na sila ng piston board dun sa mga bubong. Ayun na, kailangan po nila ngayon ng nasa 20 meters na double foam insulation. Bali kailangan po nila, kaya didiretso na po tayo ron. Mauubos po kasi yung oras natin kung sakaling pupunta pa ako ng Phase 5. Hinihintay nila ako ron sa New Leaf project. Tapos itong tech screw, yan dala-dala ko. Yan. Kailangan talaga pag ganito yung uri ng trabaho mo, matyaga ka, tsaka mahaba ang pasensya. Kaya ako, bago pa lang ako mag-umpisa rito, sanay na ako sa pabalik-balik Kasi literal na magpapabalik-balik ka rito. Yan, para maikutan mo lang lahat ng project mo. Tapos kaya bihira akong ma-update lahat. Gawa ng yung tropa kasi sa New Leaf, dito sila sumasakay papasok, dito rin po sila sumasakay pa uwi. Kaya pag nandun na ako, hindi na po ako umaalis, para makatipid lang ng gasolina. Yan, babawi na lang po tayo sa Phase 5 project. Hanggang hapon na po ako doon. Ito, time check 1:35 po ng hapon. Nagtagal lang ako ng 30 minutes sa Phase 6 project. Iniwan ko na sila, binigyan ko na lang ng instruction. Yung sana, yung plumbing, tsaka yung mga pagbabakal, kailangan yun na ipapakita sa vlog. Para bago magbuhos, at least nakikita natin. Yun nga lang talaga, kailangan na ako ron. Nagbigay naman ako ng instruction dun sa gumagawa. Tsaka meron tayong veteranong dun na nilagay. Nandun po yung papa ni Bilog. Ayan. So dapat ang punta ko rito, balik ko mga 3:30 pa Medyo mapapaaga. Yan, tumawag si Adonis na pwede na daw bumungan. Yung tech screw naman na to, alam ko magkukulang to. Pinabili ko muna sila ng konti. Pero sabi ko, hintayin pa rin nila ako. Mas maganda. Yan yung drone.
Naka-charge sa bahay, hindi ko na rin nadaanan. Hindi tayo makakagamit ng drone ngayon. Dapat may drone eh, mas maganda. Sama sana natin si Jet Li. Yan na. Tara. New Leaf Project. Sayang, di tayo nakapunta ng Phase 5. Hindi na nakapunta ng Garden. Di pa tayo nakadaan ng Phase 5. Yan na lang ang uunahin natin bukas para ano tayo, update. Yun nga lang kasi hindi rin ako nakakapunta ng maaga pala ron. Dawa na nasa New Leaf ako. Dahil hinahatid ko nga tong tropa papasok tsaka pa uwi. Dito tayo bumili kila Melanie. 20 meters na ba yan? Kabawas pa? Wala, yan lang kailangan talaga eh. Ito yung double foam insulation. Ayun, napakakunat niya no. Kabilaan na. Makunat. Matibay. Parang tela na. 20 meters lang. Yan, bali 1,600 pesos po. Tara. Bali, nandito na tayo sa New Leaf Project. Yan, tinutuloy dito yung palitada. Tapos yung tropa, nag-focus na lang po muna rito sa bubong. So hindi muna tayo gumawa ng roofing framing dito kasi medyo alanganin talaga. Tapos yung yung foam insulation nandun na po sa taas. Naiakyat na nila. Dito medyo malilim no. Nalagyan na kasi ng Piston board eh. Ito yung yero. Yan na. Meron lang po muna akong ipapaayos sa kanila rito. Siguro hindi pa naman namin ito mabubungan ng husto. Ayun yung yung foam insulation. Tapos nakapag-akit na rin sila ng Rockwell insulation na yun. Ayun yung Piston board muna. So yung Piston board, kapag natapos po natin yan, hanggang doon po banda, ilalagay natin tong foam insulation. So itong si foam insulation 20 meters po yung dala-dala natin. May pasobra na konti yan. So dalawang layer. Yung dalawang layer po yung unang lalagyan namin doon. Si client, ang kulang niya rito, ito yung Rockwell insulation. Siya nga pala, kabilaan pala to. Akala ko merong part na matigas. So ito, common na nilalagay talaga to sa sa walling. Pwede rin po siya rito sa pinaka sa bubong. Pwede rin natin siyang gawing insulation sa bubong kasi medyo makapal siya. Ito naman may ipit naman po ng yero to at saka ng Piston board. Ang suggestion talaga namin kung gagamit nito sa bubong, mas maganda may ganito. Kasi siya para siyang ganito. Maghihimulmul siya or maglalagas siya kapag wala pong matigas na bagay sa ilalim bago yung yero. So ito yung pinagamit sa atin ni client owner dito. Ang maganda rito, kapag umuulan, hindi masyado naririnig yung ulan. Yun ang maganda rito. So yung itong bubong mo, magkakaroon ng soundproof. Soundproof siya. Tapos ito, madalas na nakikita ko na nilalagay po sa sa walling, sa division. Yan, di ba? Pero ito pinagamit ni client. So ang haba po nito, yung Rockwell blanket, ito, Rockwell blanket, ang haba nito is 5 meters. Ito in order ni client. So 1 meter by 5 meters. So sa sukat nito is 9. Simula rito 9 meters papunta ron. So bali dalawang ganito kailangan natin para sa 10 meters. Ang bali ang covered nito is 7 meters. Kaya bumili na lang po tayo ng insulation. Pinapili natin si client kung yung Rockwell blanket pwede doon or dito. So pinili niya itong buong loob ng bahay meron. Kaya nagsirohon na lang tayo ng foam insulation kasi doon naman na po yun eh. Doon na po ilalagay. Yan, syempre kumpara natin yung gastos sa foam insulation kaysa dito sa Rockwell blanket. Ang po nito, ang
triple, mas triple yung mahal nito kumpara po dito. Yan. Kita nyo yung ano niya, yung covered niya 1,600 lang. Covered niya hanggang doon na. Pero kung nakikita ko, pagpalagay na lang natin 800 times 10, yun lang. So siguro mga nasa ano yun, 800 times 10, magkano ba? 8,000. Yan, 8,000. So 8,000 lang. So ito, medyo mahal yung pagkakabili po ni client dito, pero maganda po siya. Ayan o. So syempre ito, may soundproof na yan. Syempre pwede rin gamitin sa heat insulation. Yun naman, pag nailagay po natin yan, talagang dinig pa rin po natin yung ingay ng ulan. Yan. Kaya meron lang tayong pinapaayos doon syempre bago mag-start, kasi pagka naumpisa na yan, dire-diretso na. Yan. Siya nga pala, isa sa dahilan, no, kung bakit hindi na rin tayo masyadong makapagbigay ng update doon, kasi hanggang maghapon na ako dito dahil inahatid natin yung tropa. Yan, bukas mag-update tayo sa phase 5 tsaka sa garden project. Yung phase 6 napuntahan ko pa kanina. Yan. May palitada na rito. Kahit yung bandang kalahati pababa lang. Bukas kapag okay na yan, pwede na to. Pwede na tayo mag-grouping framing. Yung aircon nga pala, yung outdoor, pwede po natin dito ilagay or kaya rito. Yan, alin man dyan, dito kaya rito. Tapos ito nga pala yung ano namin, nga pala yung yero natin. Ayan na. Ayan, malalaman mo pala sa tunog, no? So pagka ganito na parang drum yung tunog, syempre ano to, mas manipis. So itong pinadeliver natin dito, mas makapal. Yan o. Ayan. Kailangan meron ganyan. So kung maglalagay rin tayo ng insulation tapos walang kisame, mas maganda may ganito. Sa mga nagtatanong sa amin kung ano daw kisame yung ginagamit namin, actually walang kisame talaga yan. Yan lang po yung pauna. Yung nakikita nyo banda sa ilalim, yun yung pinturado ng latex. Kaya akala nyo nagmukhang kisame. Yan yung tinatawag namin na industrial finish. So pagka ganyan lang po. Ngayon kung ganito lang po yung makikita, maagang masisira to, kasi naka-expose po siya. Kaya kami naglalagay nito. Pag halimbawa yung mga nagpapagawa ng bubong sa amin, tapos ayaw maglagay ng kisame, yan, naglalagay po kami ng nito. Ayaw maglagay ng kisame tapos kailangan may foam insulation, kailangan meron muna nito. Yan, may fiber cement board po muna. So sa common na nakagawian, Hardiplex, pero ito isa fiber cement Shera board type na 1/4. Yan, kailangan mo lang talaga maglagay nito. Syempre makakabawas din sa init. Pero kung walang piping board, ito yung nilagay natin, tapos bubong, maaga siyang masisira kasi naka-expose. Tapos yung ano niya, hindi maganda tingnan pag nasa ilalim ka. Hindi maganda tingnan. Yung iba, kung ano, nagpapakisame, yon, pwede na hindi maglagay nito. Yan po, may kisame. Kaya kinukompleto na lang namin yung ano nito, yung pinakapako niya. Pagka nakompleto na yan, dire-diretso na. Tapos bago mag-umpisa, yung pinaka dito kasi, yan, isa end flashing yan. So maglalagay tayo ng end flashing. So bago mag-umpisa, ganito muna yung itsura niya. Yan, may ano na yan, may tupi na. Yan na, nakatupi na siya. So yan na yung magiging basis natin. Yan, bago mag-start, nakatupi siya dyan. Tapos yung pinakasukat ng buong bubong, magbe-base na lang po tayo doon sa kalahati ng gutter. Yan. Palitada.
Ayan, dinoble check natin to. Yan, bali 60 cm lang pala to. Akala ko 1 metro. Yung thickness niya 50 mm. Tapos yung pinaka facing nito wala, kasi may nabibili nito na medyo makunat yung nasa harapan. So ano lang siya, more on foam lang. Ayan, bago natin ituloy, ayan, bali testing. Ayan, pinapa-testing po muna natin yung gutter. Ayan, buti na lang merong binili si client owner na mahabang hose. Ayan, nagpabili siya sa amin. Ayan, testing muna yung sa gutter. Magdadagdag tayo ng foam insulation kasi 60 ano lang pala siya, 60 cm lang. Ayan, dagdag tayo. Kung inaasahan natin na 1 metro to, bali ang nawala rito isa 40 cm. So 40 times 7 isa 280. So ang kailangan pa natin na 20 meters is tatlong 10 meters pa. So dapat ang binili ko pala nito limang 10 meters. So 20 meters, so kailangan pa natin ng 30 meters. Yan, kasi para itong mga rock wool blanket, para dito lang po yan. Yan, yung ito namang insulation, yan para dito po. Siguro ang cover niya hanggang rito. Yan. So ang covered nung mga rock wool blanket nila client owner, so ang covered niya is 60 times 7, 4.2 meters lang pala ang covered niya. So parang itong buong bahay lang, itong buong bahay lang yung pinaka covered ng rock wool blanket. Kala ko kasi 1 metro, 60 cm lang pala. Kaya additional na 30 meters. Dito kaya. Pangalawang ano na yan, pangalawang yero na. Ito yung bagong binili natin. Ginagamitan po ng bara para hindi magkamali ng butas. Yan, para sumakto. Parang may naiwan na pison board sa ilalim. Tingnan mo nga.
Ayan oh. Oh, ayan oh. Kunin ako, kunin. Diyan na yan, hindi na maaalis yan dyan. Sige, umano ka rito, mabante ka rito. Yan. Naipit na. Pwedeng ma-deform kasi yung ano natin yan, yung hair. Ayan, naipit to. Buti na lang nakita.